Hello, Group 1. July gabay. Ayan, para ito sa bagong buwan. Tayo po ay live na live sa YT. Nabuksan na natin. Ayan, ito yung inyong napili. The Ten of Cups. Lagay lang natin dito. Ayan, maganda yung pwesto. Ten of Cups, guys. July 2024. It's all about your happiness. Family. Friendship. Or kung meron na kayong ilang kids, may kasiyahan sa part na yan. Or maybe ngayon pa lang, yung pinaka-reminder or message dito is to connect. Connect with those you love or who you care for. Kung ano or kanino, nasaan ba ang mga puso nyo with your loved ones. Yung inyong mga inspirasyon or ilang dahilan. Andyan ang kasiyahan. Okay, may something beautiful or ilang magandang potential pagdating sa part na yan this month. Claim natin yan. Or maybe isang reminder nga po to spend more quality time kasama ang pamilya. Kahit pa kung nandito kayo sa ibang bansa, ibang lugar, physically hindi kayo magkakasama, connect kahit over the net or using the internet, malaking bagay. Maring kung hindi man ikaw, reversal tayo every time, merong nakakamiss sa'yo. Okay, ilang taong malapit sa iyong puso. Maaring namimiss ka na nito. So, connecting with your friends or ilang taong malapit talaga, pamilya especially. Okay, yan ay ika-clarify natin agad-agad ngayon pa lang. Okay, para sa mga pumili ng Group 1. Group 1, anong maiiwan natin? Clarify natin ito, Ten of Cups. Para sa mga pumili nito, July gabay, ano pong maiiwan pa natin para sa mga Group 1 message? Group 1. Ten of Cups. Ano pang ma-add natin? Ayan, may bumagsak na. Add pa tayo dyan. Okay, pa isa-isa ang bumabagsak. Ayan. Okay. Ano ba yun? Talagang more on your family sector. Physical home, or pagdating sa emotional, the Wheel of Fortune. Ayan, nagugulat si Moonchild. And the Nine of Pentacles. This one is in reverse. I know sa live hindi natin na ipapakita. Huwag kayong mag-alala. Ito naman po ay mapapanood nyo rin. Okay. Four of Cups. This is all about your emotions, your feelings. Sabi ko nga, nasan ba ang inspirasyon niyan ng inyong mga puso, ng inyong emosyon? Dito, syempre pa, sa mga mahal nyo. Sa alam nyong makapagkukumpleto sa inyo, mula dito sa ilang kakulangan na inyong nararamdaman, meron at merong support, guys. Okay? Merong support. May good luck po. The Wheel of Fortune. May magandang, puro maganda si Moonchild. Guys, hindi ko ito tinatamisan. Okay? Wag lang pong laliman. Mensaheng gabay lang po. Pero merong something positive. Wheel of Fortune is a great sign po na may good luck, may wealth, may kayamanan. Nine of Pentacles, merong bunga. This one is in reverse, guys. Gaano man yan kalaki, kaliit, kabongga, sa realidad, tayo pa rin po ay magkakaiba. Pero meron pong kasapatan. Umaangat yung pagkakontento. Maybe this is a sign na gaano man tayo minsan ay kinukulang. Diba? Wala namang perfect na relasyon, lalo pa kung saan ka higit na magiging masaya. Pero, ayan, contentment lang. At nandyan yung patuloy na kasiyahan ng inyong mga puso. Okay? Merong parang kaliwanagan din dito. Four of Cups. Ten of Cups. Your family, your loved ones. Kung higit tayo magiging practical, if this is about your physical home, again, meron kayong maaaring higit na ipa-priority dyan. Halimbawa lamang po, meron talaga kayong bibigyan ng focus sa inyong mga bahay. Kung ilan ay may paglilipat ba na mangyayari or dadaan kayo sa house renovation, kahit sa simpleng pagpaplano or ilang ideya ito na syempre pa this time hahanapin nyo na yung magandang development ng inyong buhay tahanan, yung security na alam mong deserve ng pamilya. Okay? Other messages, Wheel of Fortune again, may something luck. Magandang possibility when it comes to your family or loved ones. Na ang ganda. May expansion, may paglawak.
or pagdagdag. Why not? Tayo guys sa general reading. Ano po? Just only take what resonate. Yung bunga na aking na-mention. Tapos may kids akong na-mention din kanina. So, merong baby blessing. Hindi po isang professional health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Pero merong dumagdag or mag-adapt na family member, a baby blessing. Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, maaaring ito ay may patungkol sa ilang kapamilya, kamag-anak or ilang taong malapit sa iyong puso. Maaaring merong balita, impormasyon kayong matanggap. Or kung meron na kayong ilang kids, sabi ko nga, maaaring dyan kayo, if this is not about your physical home, at okay naman, wala kayong kailangan ayusin, kumpunihin, bilhin, then maybe, meron lang kayong paglalaanan ng extra TLC, yung tinatawag na tender loving and care sa ilang taong ito. Kumbaga, meron kayong paglalaanan para sa kanila, especially sa mga bata, halimbawa, sa kanilang pag-aaral. Merong ilang ganap doon na kung saan kayo ay kakailanganin or kailangan yung harapin. Yung ganun lang naman, hindi kailangan pong laliman. Okay? Pero overall, ang ganda po. Maybe isang reminder lang ito, na kung saan kayo higit na magiging masaya, kung nasa ng kakontentuhan, diba yung blessing of family, blessing of loved ones, doon pa lang ay sapat na. Huwag mong kakalimutan yon. Sa kabila ng minsan, diba tayo ay kinukulang sa ilang ganap sa buhay. Pera, trabaho, sino ba ang pahinga mo? Sino ang dahilan mo kung bakit ka patuloy na nanlalaban sa pang-araw-araw? Ito sila. Meron kang suporta. You are being loved. Group 1. 10 of Cups. If this is about your career, Wheel of Fortune, may something good luck. Guys, 10. 10 is, rin to, pasok din to sa usaping trabaho or anong pinagpapaguran mo. Sino yung mga dahilan mo? Merong something bunga. Na hindi lang ikaw ang magsasaya, pero ikaw rin po ay mababahagian nito. Kung hindi mismo sa'yo, maaring isang miyembro or if you're in a relationship, couple, married, may something luck sa inyong mga partner. So, syempre pa dito, lahat kayo ay merong isi-celebrate. Okay? Ayun ang umangat dito. Or yung pinaka-advice, sabi ko nga, connect at mag-enjoy naman din kasama itong ilang taong malapit sa iyong puso. Yan yung umaangat dito na ang positive lang. Para sa inyo, ngayong July 2024, para sa mga pumili ng Group 1. Group 2, your July gabay, eto na. Tingnan na natin itong inyong napili. Buksan muna natin. Tayo po ay live na live sa ating YT. The Princess of Swords. Princess of Swords, guys. Pakita natin sa inyo. Okay, lagay lang natin dito. Okay, mag-alala. Ito po ay mapapanood nyo rin. Nandito kasi ang camera, guys. Ayan, July gabay. July 2024. Princess of Swords. So, dyan pa lang. Maybe ito rin yung reminder. A message na kailangan yung marinig na andito yung kaliwanagan. Okay? Ayan, parang nagliliwanag nga siya. Or kayo itong higit na magliliwanag. Kusang aangat yung inyong liwanag. Physically, mentally, emotionally, kung paano nyo dalhin ang inyong mga sarili. Umangat yung maturity, yung inyong mga intellectual power. Okay? Your individuality sa isang relasyon, partnership, pagdating sa work. Actually, okay, andito yung magandang influence nyo. Mapatrabaho man, buhay karera, parang mature eh. Kumbaga wise na kayo. Sumasang-ayon po ang ilang ingay or mas magiging wiser kayo. Better version 2.0 ng mga group 2 ngayong July ang umaangat. Especially nga po, Queen to eh. Queen of Swords, Princess of Swords, regardless kung ano man kayo, masculine or feminine, pero kung paano nyo dalhin ang inyong sarili sa pakikipag-usap, especially rin kung, kasi napakalawak nito, communication area. Maring sa pagsusulat, sa pagbabahagi, pag-share, pag-influence. Why not? Mga influencer ba? Or
aspiring vlogger, content creator, ma-add ko lang yon bilang pumasok sa aking isipan yon. Just only take what resonate. Diyan pa lang kasi ang daming naisip parating ng baraha. Pero yung kayo mismo, may pagkaklaro, may liwanag, bright, love and light ang umaangat dito na ating ika-clarify agad-agad ngayon pa lang at tayo dyan ng ilang messages. July gabay tayo, July 2024. Bakit ito ang umangat? Princess of Swords. Add pa tayo ng ilang messages dito para sa inyo. Group 2. Sa ilang mga pumili ng Group 2, anong may iwan natin para sa kanila? Clarify lang po natin ito. Message. Group 2. Princess of Swords. Ayan, may bumabagsak. Add pa tayo. Andito ang inyong, sabi ko nga, katalinuhan. Hindi niyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero better na kayo ngayon. Yung maturity, paano kayo magdesisyon, paano kayo mag-aksyon. Kaya naman iiwanan na. Ito yung time na mas higit kayong makakaiwan ng influence. Mabuting influence sa ilang tao sa inyong paligid. Medyo, maangat ang queenly. Queen of Cups, the Moon. Meron pa dito. Medyo marami. Kukunin ko yung pinakamaaring bumagsak. Ayan na. Princess. Puro feminine yung umaangat, no? Feminine energy, pero regardless kung kayo yung mga babae o lalaki. Pero yung mga puso nyo. Pusong mamon, na medyo may pagkabato. Ano na? Kasi sabi ko nga, intellectual matalino na. But at the same time, parang clarify tayo dito na hindi moonchild. Andito pa rin ang puso ko, hindi yan nawala. Yung parang pusong mga binabaihan. Charit. Hindi, traditional woman. Again, lalaki man kayo o babae, pero the moon, yung inyong mga sensitive, emotional side, ay narito. Puso pa rin, okay? Pero mas wise na. Puso pa rin nangaangat, pero mas better na. Sabi ko nga, better version ng mga group 2 ang umaangat. Princess of Wands, inspiration, motivation, determination, puro Sean, balance. Balance lang this month. Okay, isa-isahin natin. Maaring merong celebration ng inyong mga puso or trabaho ito. May ilang scenario, guys. Just only take what resonate. Kung saan po higit na mag-a-apply ang inyong buhay. Maring ito ay may connection, sabi ko nga, sa komunikasyon, sa pakikisalamuha, merong event, celebration, gaano man yan kalaki, kaliit, company, about company ba ito, sa trabaho, or sa pamilya, the moon. Okay? Andito yung energy na pwedeng mag-iwan sa inyo ng influence. Kung hindi kayo mismo, reversal tayo every time. Meron ditong influensya. Could be positive or negative, pero ulitin ko, more on the bright light and love ang aking nakikita dito. Pero nothing is perfect. Andyan yung pag-ikot pa rin ng buhay. Pero on a positive note, maganda. Basta patuloy mo lang papaangatin ang iyong puso at isipan. Pero more on your intellectual Kung paano ka mag-isip, paano yung practicality, yung pagiging realistic. Okay? I mean, yes, use your heart. Sabi nga nila, use your heart, pero take your brain with you daw. Nang hindi ka nasasobrahan or nakukulangan, syempre pa, maganda yung ilang influence. Lalo pa sa pakikipag-socialize, pakikipag-engage mo. Merong pag-expand ng inyong network. Ayan, umuulan na po. Blessing. May blessing sa ilang tao sa inyong paligid. Kung magiging bukas lang po kayo. Okay? Kung pananatilihin nyo yung pagiging open nyo sa ilang situation. This is the best month to speak up, to use your voice. Yung presence mo lang, ikaw lang mismo. Napaka-imposible, hindi kayo mapuna. Mapakikinggan din kayo. Okay? Lalo pa sa mga ilan sa inyo na nasa media. Okay? Or social media influencers, why not? Or sa ilang merong ganap over the net, or kung itong tinatrabaho nyo ay may connection sa technology,
or even transportation. Napakalawak kasi nung nais iparating nito. Merong celebration, or maybe isang reminder lang din ito to celebrate life and love, lalo pa kung meron talaga kayong ilang pinagdaanan na sa buhay, relasyon, trabaho nitong mga nakalipas na buwan ng taon, deserve na magsaya. Meron ding pag-angat yung travel or yung pagiging free nyo, yung meron lang kalayaan sa buhay, yung freedom, kumbaga. Okay, ayan, sumasang-ayon na po. The moon. Napakalawak ng the moon. Itong nami-mention ko na kalayaan, pagiging matalino, yung deskarte, yung kayo mismo, kaakibat rin yan, okay? Para sa ilan, sana po naririnig pa rin tayo, pero maaaring yung fear, okay? O yung pagdududa na hindi may iwasan sa inyong mga sariling kakayanan. So, ito yung maaaring kailangan i-release ng ilan. Yung maaaring nag-hold back pa kayo sa ilang sitwasyon, posisyon, or sa isang tao. Again, guys, matalino kayo. Pinatalino na kayo ng buhay. Itong ilang pinagdaanan nyo, this is the best time, best month to heal and to let go. Okay, let go of anything na, or anyone na alam nyo hindi na nagsuserve ng purpose sa inyo. It's time na mas maging free yung inyong mga spirits, free-spirited yung atake dito, kumbaga. Wiser and better ng mga group 2. Balance. Emotionally, mentally, spiritually. Kung paano kayo sa inyong buhay bilang isang individual sa relasyon or trabaho pa man. Ang ganda. Huwag niyo nang pahintulutan, especially for some na mag-apply yung parang pagka-stuck somehow. Dahil malawak pa, limitless, guys, Princess of Wands. Marami pang pwedeng dumating na opportunity, offer, yung pagiging adventurous or yung pagiging explorer nyo ay maaaring higit na umangat, or maybe, eto na yun. It's time to soar high. To dream high. Ayan, go for it, group 2. Huwag kang panghinaan ng loob. Laksan ng loob. Pagtibayan ka ng ilang pinagdaanan mo na, yung ilang aral. Okay? Ayan, excuse me po. Yung ilang aral na iyong naibaon sa buhay. Lalo pa, syempre, wala namang perfect. Yung ilang sitwasyones, yung ilang hindi ganun kagaanan. Sana, panghawakan nyo yun. I mean, yung ilang aral na nakuha nyo doon, napulot nyo doon, ay gamitin nyo this time para sa ikalalago nyo palalo sa buhay. Para sa inyo ngayong July 2024, Group 2. Hello, Group 3. Ayan. Ito na po ang inyong napili. Kunin na natin. Tayo po ay live na live sa ating YT, The High Priestess. Okay. Pakita muna natin sa kanila. Umuulan po ng blessing ngayong araw na ito. Rainy season na, guys. Pero mainit ang panahon, kaya bumagsak ang ulan. Claim natin ngayon pa lang na may blessing. Guys, Group 3, ito na, hinihintay nyo, The High Priestess. Lagay lang natin, nandito po ang camera. So, dito pa lang, The High Priestess, Group 3, July 2024. Umaangat yung inyong mga intuition, yung mga pakiramdam nyo. Emotionally, mentally, especially kung paano kayo mag-isip. Hindi tayo nagkakamali. I mean, kasi tao lang tayo. Pero, parang ganito yung potential ng pagkamalakas nyo, yung inyong mga pakiramdam, kung ano yung naiisip nyo o nararamdaman nyo sa isang sitwasyon, sa isang tao, maaaring yan yun. I mean, yan yun. Hindi ka nagkakamali. Malakas, yung pagiging iyong intuitive, okay? So, i-allow mo ito this month na maging gabay mo or maging ilaw mo patungo dito sa ilang pwedeng potensyal na ating nakikita, na ating ika-clarify now na kung bakit ito ang umangat sa inyo. May dumaraan, helicopter ata yan. Ayan. Ang daming dumaraan ngayon sa inyo, ulan, helicopter. Hindi, pero ayan, Group 3, The High Priestess. Ay tayo dito, clarify natin yan. May pagkamalalim, yes. Merong ilang agenda na tingnan natin kung ano pang ma-add natin with the High Priestess for Group 3, July Gabay, July 2024. Ano pang ma-add natin sa mga taong ito? Message.
Group 3. Ayan. Agad-agad. May gustong bumagsak. Okay, add pa tayo dyan. Group 3. Sa mga taong ito, ayan na. Ayan natin itong unang bumagsak. Buksan natin. The Temperance card. This one is in reverse. The Two of Swords. And the Devil. Hindi kailangan katakutan. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Pakita natin sa live. The Devil. The Two of Swords. The Temperance card. Okay. Okay, why I'm getting a message na merong balita, impormasyon, kayong pwedeng matanggap this July. Ilang hidden, or ngayon pa lang hindi nyo pa nakikita, nakatago nga, hidden, secrets. Okay? Kaya pinapahintulutan ka, pinapayuhan ka dito, the High Priestess agad-agad bumagsak sa inyo. To pay attention kung ano yung nasa puso nyo. Or what your intuition are telling you. Kasi maaring yung awareness, baka hindi ganun kabuo. The Two of Swords, medyo naninimbang, walang pagkaklaro. The Devil, may pagkakulang or pagkasobra. So you have to stay balanced pagdating sa iyong pakiramdam para ma-reach mo kung ano talagang sinasabi dyan ng iyong puso. Sabi ko nga, hindi ka nagkakamali sa part na yan. But, you have to listen. Okay? You have to pay attention. Mahalaga yon. So, maybe isang reminder lang din this month, July 2024, para sa mga pumili ng Group 3, na ito yung best month to do some reflection, meditate, pagnilay-nilayan ng mga ganap sa iyong buhay, sa anumang sektor. Okay? Usaping pera pa ito, kapareha, pamilya, depende na yan, guys. Kahit pare-pareho kayo ng pinili ng group, napakalawak ng buhay, nang maaring makapakinig nito, kung saan nag-highlight ang inyong life ngayon. Kung saan ay parang meron kayong hinihintay, pero parang nagkaroon ng katagalan, nagkaroon ng ilang delays. Trust your intuition, follow your heart. Minsan nagkakaroon lang dyan ng ilang delays talaga. Or yung itong, ayan oh, kita mo, may ilang delays or even glitch. Pause lang natin, guys. Ituloy na natin. Sana patuloy na kumalma ang ulan dahil magre-reflect po ito sa camera. Okay. Sundin ang puso. Or kung ano yung nararamdaman mo dyan, Group 3. The Devil, yes, kung hindi tayo magiging practical, may ilang imbalances. Physically, emotionally, kung paano mo siya, especially, dinadala yung sarili. So, ano lang din, check in your health. Depende na ito kung saan yan higit na mag-a-apply. Again, tangi ikaw ang makapagsasabi dito. Listen to your body. Baka dito to mag-apply para sa ilan sa inyo. Tapikin ang sarili. I-assess pakiramdaman. Hindi po isang health advisor ang Moonchild. Baka meron kayong kailangan bigyan ng focus sa inyong kalusugan. Okay? Again, kahit sa simpleng pahinga, kasi baka dito kayo nasosobrahan dito sa paggalaw. Or maybe isang sign na ito to prioritize yourself. Ikaw naman. Okay? Or ikaw naman muna. Ayan. Parang meron ilang major or big decision din kayong pwedeng kaharapin this month na kailangan maging ready kayo. Siyempre, kailangan handa tayo sa maraming bagay. Sa lahat ng pwede natin tingnan, bigyan ng pagtuon, focus, huwag mo lang pagdududahan siyempre pa yung pwede mong magawa or kakayanan mo. Huwag kang mainip, Group 3, unti-unti, maaari kasing merong ilang delays, ayan, merong ilang glitch sa buhay dahil hindi pa nagiging ready. Kung meron kang tanong dyan sa inyong sarili, or kung meron kang kailangan bigyan ng pag-aksyon, parang walang higit na makapagsasabi dito, of course, at the end of the day, kung di kayo lamang din. But you have to set clear intention. Ano ba yung hangarin mo talaga? And then, i-process, suriin ito, i-evaluate, i-reassess, pag-aaralan, at pakikiramdaman. Kasi yung inyong mga
emotional strength ay narito. Patungo dito sa pwede at gusto niyo bang magawa. Walang imposible. Okay? Actually, ayan, uulan na naman. Pero, you can build something this month. New relationship, new partnership, new business. Kung magiging klaro ka lang. Walang imposible. Okay? Kung saan ay pwedeng makatulong palalo sa inyo, sa inyong patuloy na pag-usad sa buhay. Yun lang. Siyempre pa sa lahat ng bagay, you have to be ready. Physically, mentally, emotionally, or even financially and spiritually, guys. Sobrang nagbibigay dito. Diin yung inyong mga spiritual side or connection sa Kanya. Maging ano pa man yan. Maybe isang advice lang din yan. Nandito yung enerhiya. Enerhiya na. Sana sa dami ng ganap sa buhay natin, sa pang-araw-araw, ay huwag niyong kakalimutan na kumonekta sa Kanya. Okay? Kung ano man yung pagka-intense dito or ilang gusto nyong maranasan or madanas na pagbabago, transformation sa inyong buhay, hindi imposible yan. Okay? Pero pahintulutan nyo na pakiramdaman, maaring nasa inyong mga puso ang kasagutan. Bigyan nyo ng oportunidad ang inyong mga sarili na magbukas ang inyong mga mata. Ayan, the High Priestess, the Two of Swords, tingnan mo. Minsan, wala tayong higit na ibang kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Ano ba yung cravings mo? Ano ba yung gusto mo pang marating, matutunan, mapuntahan, makilala? Walang imposible. May pagka-intense, may pagka-malalim. May ilang hidden agenda dito, guys, na mahirap maarok. Kaya medyo parang, ano nang sinasabi ni Moonchild, malalim po ang umangat sa inyo. The High Priestess. Very intense. Yung maaring ma-experience nyo this month. Yung feelings. Andito yung ilang desire. Yung ilang personal desire. So, definitely, itong mga kagustuhan na ito, physically, emotionally, again, spiritually, walang higit na makapagsasabi kung di kayo lamang. Kaya, mahirap siyang maalok. Malalim. So, connect with your inner self, group 3. Okay, and balance. Ano pa bang ma-add natin dito? Ayan, more on emotions, spiritual connection, at yung kayo mismo. I feel na higit rin kayong magiging inspiring, hindi niyo pa man yan ma-realize. Minsan, kailangan nyo lang buksan ang inyong mga mata, pero nakaka-inspire kayo, napupuna kayo, nakikita kayo, nararamdaman kayo. Okay? Kaya naman, minsan, ay parang pakiramdam mo ay hindi. Parang may kulang. Dahil sa tulang, napupuna ka. Okay? May ilang magandang posibilidad ang magaganap. Huwag lang kayong mainap, the temperance card. May ilang imbalance lang talaga dito. Meron at merong dahilan kung bakit. And at the end of the day, it's all up to you. I mean, itong mga dahilan na ito, sa huli, lagi lang tatandaan na yan ay merong dahilan. Merong purpose. Kung bakit natagalan. This time, mas maaring umangat yung katotohanan. Okay, sabi ko ngayon ilang secrets or hidden, may balita kayong pwedeng matanggap. Gaano man yan, kalaki, kaliit, pero merong something pagliwanag. Kung pahihintulutan nyo lamang magbukas ang katotohanan yan sa inyong mga sarili. Kalma lang, iwas sa pressure, papunta kayo doon. Unti-unti, hindi naman agad-agad nabuo or alam niyo yun, ang isang building, hindi ito nangyayari overnight. Pagkatiwalaan nyo lamang din, hindi lang ang sarili, okay? Pero ang prosesong ito at yung inyong connection sa Kanya. More on spiritual, yung connection na meron kayo sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion, kapit lang kayo sa Kanya. Huwag kayo magpatalo sa ilang hindrance, sa ilang glitch, sa ilang delays sa buhay. Basta't nakasentro sa inyo ang inyong connection sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, kapit lang kayo sa Kanya. Okay? At isentro nyo siya sa inyong buhay at patungo kayo palalo sa inyong tagumpay. Para sa inyo ngayong July, Gabay, July 2024, Group 3.